makakausap po natin mula sa Davao City, si Bril Montalvo galing sa News 5 Mindanao. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan sa Davao ngayon and meron na bang word on the family ng mga Duterte? Chiki, alam mo, kanina pa tayong umaga nakaantabay nga dito sa City Hall ground ng lungsod ng Davao City at maging kanina ay nag-ikot din tayo dito sa ilang bahagi ng Mindanao at Davao City. At napansin natin, Chiki, na walang mga programa, walang aktibidad dito ang mga Davaoenyo at mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil nga sa kanyang confirmation of charges hearing ngayong araw dyan nga sa The Hague sa the Netherlands. At ngayon, Chiki, kung mapapansin natin, kung makikita natin dito sa City Hall ground, ay napakatahimik ng lugar dito sa paligid at para bang normal lang ang sitwasyon ngayon dito sa lungsod sa kabila ng ito nga confirmation of charges hearing ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Chiki. Wala ring pronouncement si Davao City Mayor Baste Duterte of any kind? Alam mo, Chiki, kanina ngang umaga ay nagsagawa ng flag raising ceremony. Ito nga traditional Monday flag raising ceremony dito nga sa City Hall. At expectedly, nandito si Davao City Mayor Baste Duterte at Davao City Vice Mayor Rigo Duterte. Pero kanina ay hindi sila dumalo sa nasabing flag raising ceremony dito nga sa City Hall para sana ay makuna natin sila ng reaksyon ito nga pamilya Duterte hinggil nga sa confirmation of charges ngayon ng dating Pangulo. At si Congressman Pulong Duterte naman ngayong gabi lang ay nagpalabas siya ng statement with regards sa ito nga confirmation of charges hearing ng kanyang ama sa pamamagitan ng kanyang official Facebook page. At ilan sa mga sinabi ni Congressman Pulong Duterte, ito nga ang pag-question niya sa jurisdiction nga ng ICC sa pagdukot umano sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte papunta doon sa The Hague sa Netherlands. At pangalawang tanong ni Congressman Pulong sa ICC kung may jurisdiction man, kung ito ngang ICC ay bakit daw umano na sinasabing crimes against humanity, ito ngang pagsugpo sa kriminalidad ng kanyang ama dito nga sa Pilipinas sa kasagsagana ng kanyang administrasyon. Yun lang ilan sa mga sinabi or statement ni Congressman Pulong Duterte. Bril, ipakita lang natin ha, marami kasi nagtatampo ng mga supporters. Yes sir, Jovi. Ipakita natin yung naging statement ni Pulong Duterte tungkol dun sa naganap nga sa The Hague. Meron ba tayo or kailangan natin basahin? Are we prepared for this? Okay, ipakita po ha. Ayan. Naku, napakahaba nung statement ni Congressman Pulong. Yes, mahaba yan, di ba? Pinapakita lang natin, Bril, para naman matuwa yung mga supporters sa hinahanap yan. Pero binalita na nga po ni Bril ang buod ng mga pahayag po ni Ginoong Duterte. Yan po, ha? Okay, back to you, Bril. Ano pa ang update? At hiningan din natin ng reaksyon nga itong ang kampo ni Vice President Sara Duterte, pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang tugon dito. Pero noon nga sa ating exclusive interview ng nakaraang linggo kay Vice President Sara Duterte, nauna niyang sinabi na hinihiling niya na dapat maging patas itong ICC sa pagdesisyon sa kaso ng kanyang amang ito nga crimes against humanity. Jovi. Okay. Alright. Mukhang hindi masyadong binibig deal sa Davao ang confirmation of charges. Maraming salamat, Bril Montalvo, sa iyong report. Okay. Meron lang kaka-message lang ni Undersecretary Claire Castro bilang tugon doon sa naging pahayag ni Attorney Kaufman kanina doon sa opening statement. Dahil nga ang sinasabi ni Attorney Kaufman na parang
kasama itong si President Bongbong Marcos doon sa gustong magpa-neutralize, tama ba, kay FPRRD? So ito po ang sagot ni Yuse Castro tungkol diyan sa akusasyon na sinasabing President Marcos is trying to neutralize Duterte's legacy. Ang sabi po ni Undersecretary Castro, that is preposterous. He seems to be the one suffering from severe cognitive impairment and not his client because he tremendously forgets the timeline since the crimes against humanity cases were filed before the International Criminal Court in 2017. Ayan.